So, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. So, ang topic po ngayon natin ay physiology of senescence and abscission. Like human beings, katulad po ng tao, hanggang sa ipanganak, hanggang sa mamatay, katulad din po ng halaman. Plants also grow on in, undergo aging in, then die. Aging is some total of change in the total plant or its organ. During aging, the plants undergo chemical and structural change. Aging leads to senescence and their later phase of development that ultimate terminates to date. So, ang ibig sabihin po nito, ito po nga po yung pagkalanta ng mga dahon o pagkapamatay ng mga dahon po. Ang ibig sabihin nito. Next. Senescence is the process of aging of plants. It refers to it changes the or in plant in cause date of cells tissue in whole plant body. In other words, we can say that senescence in natural process that slowly cause of that date of living in the senescence can occur in different ways and can affect the whole plant and single part of the plant. Sino nga po yung pagkamatay ng mga dahon, nag-iiba po ang kulay. Bakit nga po nag-iiba ang kulay ng mga dahon? Nanunuyo, nalalanta. So, dito na. Next. Ito po yung senescence. Base sa nakikita nyo sa larawan, mechanical stage, healthy green. Sa una pa lang napapansin nyo po dito ay healthy green po. Sa pagdating po ng panahon, magiging senescence plant. Pagka nagiging nalanta na po ito, hanggang sa pagdating po ng panahon, maglalagas na po ito. Magiging abscisive plant leaf. Sino nga po yung abscission? Abscission. So next, senescence can be divided into the following categories on the basis of their role in the aging of plant. So, may mga halaman po na nahahati sa kategorya. May mga halaman po na whole plant senescence. Ito nga po yung kabuuang pagkamatay ng mga halaman. So, dito po yung whole plant senescence. Ito nga po yung kabuuan na pagkamatay ng mga halaman. Ito po yung patay ang dahon, patay ang katawan, at patay na ugat. Yun po ang whole plant senescence. Sa top senescence naman po ay patay ang katawan, patay po ang mga dahon, ngunit buhay po ang mga ugat. At dito naman sa deciduous senescence ay buhay po ang katawan, buhay po ang ugat, ngunit naglalagas po ang mga dahon. Ito po ang deciduous senescence. Dito naman po sa progressive senescence, buhay po ang katawan, at buhay po ang ugat, at ang mga dahon po ay buhay. Ngunit ito po ay paisa-isa po bumabagsak. Isa-isa pong nalalagas. So, ang pong pinakaiba ng apat na yan? Itong whole plant senescence. Ito po yung kabuang kamatay ng mga halaman. Sa top senescence naman po ay patay ang katawan, patay din po ang dahon, ngunit pong buhay ang ugat. Dito sa deciduous senescence ay buhay ang katawan, buhay din po ang ugat, ngunit naglalagas po ang mga dahon. Sa progressive senescence po ay ito nga po. Ilan-ilan lang po naglalagas. Ito po ang mga example.